Naging lalakero po ako sa edad na 13, naging pariwara, naging masama ang ugali at palaging may dalang gulo. Ang gusto ko lang pong itanong ay lahat ba yan kaya nangyari ay dahil lumaki ako na walang magulang? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Blossom, hindi ko alam kung ito ba ang resulta ng pagiging broken family. 5 taong gulang pa lang si Blossom nang siya ay iwanan ng kanyang ina sa pamilya ng kanyang ama, kung saan ginawa silang katulong ng mismong mga kapatid ng lola niya. Umalis ang kanilang ina at nagpaalam na mag-a-abroad pero makalipas lang ang 4 na buwan ay hindi na nila ito makontak at dahil hindi na nila nakausap ang kanilang ina, nawala na rin ang perang pinapadala nito mula sa kanya. Dito na nagsimula ang pananakit at pamamahiya sa kanila ng kanyang kapatid. 4 silang magkakapatid pero pumanaw ang isa dahil sa aksidente ng motor. 9 years old naman si Blossom nung una siyang makatikim ng matinding pananakit galing sa kanyang ama. Dahil galit daw ang tatay niya sa kanyang ina kaya ayaw na rin daw sa kanila. 11 years old naman siya nung una niyang maranasan ang panghihipo ng kanyang lolo. Sa iisang bahay lang kasi silang lahat nakatira at parang wala silang karapatan na magsalita o magsumbong. Dalawa sila ng ate niya na hinihipuan ng kanilang lolo pero sa ate niya ay okay lang dahil may naging kapalit daw na cellphone. Hindi nagtagal ay nag-asawa ng maaga ang kanyang ate para makaalis na rin sa kanila. Nang dahil sa pagmamalupit at panghihipo sa kanila ng kanyang lolo ay nagdesisyon si Blossom na umalis na sa father side niya. Pumunta siya sa mga kamag-anak ng nanay niya at dito niya naranasan na maging prinsesa. Inalagaan siya ng husto ng kanyang mga pinsan na lalaki dahil nag-iisa lang siya na babae na kasama nila maliban sa kanyang ate. Tumagal si Blossom ng mahigit 1 taon sa mother side niya at naging karelasyon niya ang isa sa kanyang mga pinsan. 2 linggo lang naman ang kanilang naging relasyon dahil nung una hindi niya alam na pinsan niya ang boyfriend niya. Kaya nung nalaman nila na sila ay magpinsan ay itinigil nila agad ang kanilang relasyon. Ngunit pangalawang nakarelasyon ni Blossom ay isa pa rin sa kanyang mga pinsan. Walang nakaalam ng kanilang relasyon maliban sa kanilang dalawa lang pero matagal na rin namang tapos ang kanilang relasyon. 15 years old naman si Blossom nang nagdesisyon siya na pumunta ng Maynila para makapaghanap ng trabaho. Lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay sa piling ng kanyang mga pinsan ay hindi alam ng kanyang mga magulang dahil wala naman daw silang pake. Hindi rin naging maganda ang buhay ni Blossom sa Maynila dahil dito na muntik matapos ang kanyang buhay nang dahil lang sa iisang lalaki. Pero pagdating niya ng Maynila ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ulit ang kanyang ina. 11 years na nang hindi nakakausap at nakikita ang kanyang ina nung mga panahon na to. Dito niya nalaman na ang kanyang ina ay may bago ng kinakasama. Pinakilala sa kanya ang bagong kinakasama nito. Daddy ang naging tawag ni Blossom sa kanyang stepfather at naging mabuting ama ito sa kanya. Dinala siya ng kanyang stepfather sa probinsya kung saan may pinapatayong bagong bahay ang kanyang ina at ang kanyang stepfather. Sobrang naging mabait sa kanya ng kanyang stepfather pero hindi naging madali ang kanyang buhay sa probinsya sa tuwing wala ang stepfather niya. Sa Maynila pa rin kasi nagtatrabaho ang stepfather niya at si Blossom lang ang naiwan sa probinsya. At ang nagbabantay kay Blossom sa probinsya ay mga magulang mismo ng kanyang stepfather. Dito na rin sa probinsya nagkaroon ng bagong boyfriend si Blossom na minahal niya ng husto, yung tipong ayaw niya nang malayo sa kanyang boyfriend. At itong boyfriend ni Blossom ang tumulong sa kanya para makaamin siya sa kanyang ina ng lahat ng pinagdaanan niya sa side ng tatay niya. Matapos malaman ng kanyang ina ang lahat na nangyari ay gustong ipakulong nito yung may gawa at dahil hindi na nagawang makapagsalita ni Blossom noong mga panahon na yon, ang boyfriend niya ang gumawa nun para sa kanya. Legal naman si Blossom at ang kanyang boyfriend sa kani-kanila nilang pamilya. Naramdaman ni Blossom ang tunay na pagmamahal ng mga magulang. Minsan ay umaabot pa sa punto na palagi siyang hinahanap ng mga magulang ng boyfriend niya. Sa boyfriend niya at sa mga magulang ng kanyang boyfriend ay dito niya naramdaman ang hinahanap niyang klase ng pagmamahal. Pero sa isang iglap lang ay nawala ang dating sila at tuluyan nang natapos ang relasyon nilang dalawa. Sobrang naging lugmok si Blossom at hindi niya na alam kung paano siya babangon. Kaya nagdesisyon si Blossom na bumalik ulit ng Maynila at dito niya na itutuloy ang kanyang pangarap. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on. Lugmok na lugmok pa rin siya at bagsak na bagsak. Hindi na rin babanggitin ni Blossom kung ano pa yung dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sasabihin ko na lang po na bata pa akong naging lalakero pero sa unang beses ay nagmahal ako ng totoo. At isa lang po ang gusto kong masagot kung lahat ba na nangyari sa akin ngayon ay dahil sa paglaki ko ng walang magulang. Nagmahal po ako ng totoo at nawala sa akin yung taong binigyan ako ng lahat ng meron siya. Karma po ba ito ng nanay ko na sa akin lang binigay? Sana po isa ang kwento ko sa mapili at mabasa. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Malaking factor naman kasi talaga sa story mo yung lumaki ka na walang gabay ng mga magulang. Dahil walang sumubaybay sa'yo at walang nag-guide kung ano yung tama mong gawin. Pero hindi ko masabi na 100% dahil meron tayong mga letter sender na lumaki din ng mga walang magulang pero nagsikap at naging maayos ang kanilang buhay. At meron din tayong mga letter sender na mga magulang na todo suporta sa kanilang mga anak pero lumaking matitigas ang ulo. Ang masasabi ko lang siguro nang dahil nga sa mga bata pa tayo, hindi pa siguro natin ganun kalinaw kung ano ba yung tama o mali. Halimbawa ko na lang yung sarili ko, nung bata pa ako, meron ako mga desisyon na akala ko nung panahon na yon ay tama. Tapos netong tumandarbirds na ako, dito ko lang na-realize na nagkamali pala ako noon. Mali pala yung naging desisyon ko dati. Kaya siguro ang maipapayo ko na lang sa'yo ay bago ka gumawa ng hakbang na gagawin mo sa iyong buhay ay pag-isipan mo muna ng mga 20 times. Saka wag
wag mo na lang ding isipin na kinakarma yung nanay mo at sa'yo lang ibinigay kasi lalo ka lang mahihirapan maka-move on. Lahat naman tayo ay nagkakamali, pero lahat naman tayo ay pwedeng magbagong buhay. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo ano namin bukas. Bye-bye!